Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama, salamat sa pribilehyo na muling maupo sa iyong pahanan. Dalangin namin ang pusong bukas, ang kaisipang bukas, ang taingang bukas, at ang mapagtanggap, O Diyos, na puso. Ganon din, Ama, umaasa kami sa gawain ng iyong banal na Espiritu para sa aming lahat, ang pagpapahayag. Ganon din, O Diyos, ang pagpapaalala sa mga bagay na kailangan namin. Salamat ng marami. Tinatagubilin ko ito sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Juan, Kabanata 21. Nais ko pong basahin natin itong talatang 14 hanggang 24. Sabi po rito, "This is now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, 'Simon, son of John, do you truly love me more than these?' 'Yes, Lord,' he said, 'you know that I love you.' Jesus said, 'Feed my lambs.' Again Jesus said, 'Simon, son of John, do you truly love me more than these?' He answered, 'Yes, Lord, you know that I love you.' Jesus said, 'Take care of my sheep.' The third time he said to him, 'Simon, son of John, do you love me?' Peter was hurt because Jesus asked him the third time, 'Do you love me?' He said, 'Lord, you know all things. You know that I love you.' Jesus said, 'Feed my sheep. I tell you the truth that when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hand and someone else will dress you and lead you where you do not want to go.' Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then Jesus said to him, 'Follow me.'" Kahit hanggang doon na lang po. At nais kong lipat tayo sa aklat ng Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 2 hanggang verse 4. "Be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not greedy for money, but eager to serve, not lording it over those who are entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away." Patuloy po tayo sa mensahe na Authentic Discipleship Part 4. Hindi ko pa alam kung ito na yung huli. Actually, ang ipinangako ko sa inyo ay mula sa aklat ng John chapter 17 na kung saan ay nanalangin ng Panginoon para sa kanyang mga alagad. Subalit, nagkaroon po ng pagbabago dahil nakikita ko na mas klaro ang ibinibigay na mensahe ng Panginoon dito sa bahaging ito ng kasulatan. Nais ko lang po saglit na balikan ang naging mensahe sa atin last Sunday. Ito po yung pangatlo at tungkol sa discipleship for the believer's benefit. At naibigay ko sa inyo ang punto na discipleship saves the believers from ignorance. Totoo po itong bagay nito sapagkat marami po ay nakikita natin na hindi lumalago sa kanilang pananampalataya at napakadaling dayain. Sa mga panahong ito ay marahil napapanood natin yung nangganap doon sa Surigao ba yan? Tungkol doon sa inaakala nila na nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan niya, yung Santo Niño. Ito po ay talagang grabe at lantarang pandaraya ng kaaway sa mga tao. Tingnan po ninyo, kung alam lamang ng mga taong ito na ang Panginoong Kristo nung siya'y bata ay walang himalang naganap sa kanyang buhay kahit na isa. It was only when the Lord Jesus Christ was 30 years old that He began His ministry, and through the power of the Holy Spirit that was in Him,
ay ang daming nagawang himala sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Nakita ba ninyo ang katotohanan yan? Kaya kapag ka may naghihimala na anumang bagay na tungkol sa santo ninyo, mga kapatid, hindi po yan sa Diyos. Yan po ay sa demonyo. Malala ko yung isang Kristiyano na minsan ko nang kinurek sa Facebook na pagkatapos noon ay naging kaibigan ko dahil sabi ko sa kanya, hindi ako para manalo ng argumento kundi nais kitang alisin sa iyong pagkadaya. Nagkaroon kami ng mga palitan ng mga ilang usapin ng mga nakaraan. Naging magkaibigan naman kami. At muli siyang nag-post ng isang, hindi ko malaman kung babae o lalaki, mga nakadamit sila ng puti. At yung taong yon na tila napupuspos ng masamang espiritu, ay sabi niya napupuspos daw ng espiritu ng Diyos. And that is very clear na ito ay hindi sa Diyos. Sabi ko sa kanya, kung ang sinasabi niya ay nasa Biblia, hindi na natin kailangan. At kung wala sa Biblia, ay hindi natin pwedeng gamitin. Nakikita ba ninyo yan? That we do not need to add anything to God's Word. Ganito ang ating kalalagayan sa mga huling araw na ito. Pero maging maingat tayo dahil sinabi ng Panginoon, and even the very elect will be deceived if that is possible. So kung iniisip mo na pinili ka ng Diyos, hindi ka exempted sa pandarayan ng kaaway sa mga huling araw na ito. Tandaan mo, you are the object of the most severe temptation that will come from the enemy, just so he can take you away from the right path. Another thing na ibinigay ko sa inyo, that discipleship causes the believers to be profitable in the kingdom, or kaya ay fruitful in the kingdom. Narinig ninyo na sinabi ko na tayo ay mga saserdote ng Diyos. We have been considered as the royal priesthood in 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. And we are to serve our God. Dahil tayo yung mga saserdote. Just imagine how the priest in the Old Testament works, at makikita nyo marami dyan ay trabaho natin, pero we are to do it according to what the Lord is revealing to His Word and through the power of the Holy Spirit that is in us. Kailangan maging profitable tayo because without a fruit, hindi tayo katanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos. We are connected to the true vine and we are to bear fruit. The reason why Christians doesn't bear fruit is that they are already lost their connection to the head, Jesus Christ. Meron po akong napanood na nag-explain ng John chapter 15 and he was using Greek words para patunayan na hindi maaaring mawala ang mga mananampalataya daw. Alam nyo, iniisip ko lang ito na you do not need to use Greek word to interpret the Bible para ma-interpret mo ng correct. Just go to the other passages of the Bible at makikita ninyo na diyan ay talagang binabalaan ang mga mananampalataya na mahiwalay sa Panginoong Jesucristo. And many of the passages in the epistles and even the book of Revelations are warning us na there is a coming time na ang mga tao, mga Kristiyano ay lalayo sa Panginoon, lalo na sa mga huling araw na ito. And this guy was using Greek words. Sabi ko, hindi ito ang interpretation ng kabuuan ng Biblia. These are meant for deception, para lang panindigan yung kanyang doktrina na ang isang Kristiyano ay hindi maaaring mahiwalay sa kamay ng Panginoon. That is very impossible. Just use the Bible to interpret the Bible, and that is the safest. Marami ay gumagamit ng Greek word. I don't believe that they are that knowledgeable of the Greek and Hebrew word para, lalo na mga Pilipino itong mga ito, para maging tama ang kanilang interpretation. Kahit pa paano, nakapag-aral ako ng konti dyan, but I don't trust my knowledge in Greek and Hebrew. I trusted the Bible that it can interpret itself. Ibinigay ko rin na ang discipleship is to protect us from astray, para sa paglayo o kaya ay mawala tayo sa landas. Babala ito ng Panginoon Kristo sa kanyang mga sinabi sa Matthew 24, ginamit ko yon, that He was warning His followers, the disciples themselves, yung 12 nung una, na darating ang mga panahon na ganito. Now, kung titignan niyo, ay that was the early times of Christianity. There were already deceivers in the time of Paul, false Christ, false preachers, false gospel,
na nandoon sa panahon ng mga apostol, how much more in our times, na grabe ang pagkilos ng dyablo para dayain tayo, para alisin tayo sa tamang landas. So napakahalaga ng discipleship process sa mga mananampalataya. And I do believe that, as the Bible says, that people who are obedient in Christ, obedience in God, Acts 5:32, they will have the protection of the Holy Spirit. Dahil nandoon na pinoprotektahan nila ang kanilang mga sarili sa lahat ng bagay nito, by becoming obedient disciple, ay gagawa ang banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Likewise, mga kapatid, ganyan din naman sa atin, na dapat ay ingatan natin ang ating mga sarili para may dahilan ang banal na Espiritu para ingatan tayo. Ngayon ay pag-uusapan natin itong teksto na binasa natin sa aklat ng Juan at ganoon din sa aklat ng Pedro, at ito yung pang-apat natin sa ating tinatalakay, authentic discipleship. 4 na tayo. Hindi ko alam kung next week ay madadagdagan pa ito, pero makikita ko rito ang isang katotohanan that the Lord or God is yet seeking for willing disciples. The Lord, our God, is yet seeking for willing disciples. Can I ask you this question? Are you willing to obey and do the things God wanted you to do? Ulitin ko po ang tanong. Willing ba kayo na gawin ang nais ng Diyos na gawin sa pamamagitan natin? Madaling mag-amen sa marami, pero dito ay talagang nabababalaan tayo that we cannot just say amen and then do not do anything about it. Kailangan maging truthful tayo sa ating mga salita, because that is one of the commands of Christ in the Bible. Let your yes be yes, no be no. Maging tapat tayo sa ating mga sinasabi. And hindi tayo katulad ng marami pagka sinabi ng preacher, amen! Napakalalakas ng amen ng mga Kristiyanong ito, and then does nothing about it. Now, makikita natin dito sa teksto na ating binasa that it was the third time that Jesus appeared to His disciples. Meaning, may nangyari na. Pag binasa nyo chapter 20, makikita nyo dyan na ang Panginoon ay nagpakita sa mga alagad during that time, ay tumagos ang kanyang katawan sa pader, because the disciples was very fearful na sa kanilang kalalagayan, pero ang Panginoon ay pumasok doon, at diyan din ninyo mababasa yung panahon na itinuwid niya si Tomas dahil siya ay lagi kasing uma-absent at hindi niya nakita yung mga nakaraang bagay na ipinakita ng Panginoon sa kanyang mga kasama. Now, nais kong i-connect itong temang ito sa ating pag-uusapan ngayong umaga. God is yet seeking for willing disciples. Now, pansinin ninyo ang inyong mga Biblia, lalo na sa verse 15, sa itaas noon, hindi ko alam kung sa Tagalog ay ganito rin, pero sa English ay merong nakalagay na ganito. Jesus reinstates Peter. Jesus reinstates Peter. Alam niyo, ako man ay isa sa mga ganito ang pananaw nung una, na para bagang ang Panginoon dito sa panahong ito ay binabalik si Pedro dahil siya ay still in a backslidden state. Pero ngayon ay nakikita ko ang isang katotohanan na mukhang hindi ito ang nais ng Panginoon, kaya siya nakipagtagpo at kinausap si Pedro sa panahong ito. At yan ang isang magandang bagay, mga kapatid. When you are a Bible reader and when you put time in studying the Scriptures, ay talagang ang Diyos ay magpapakahayag sa iyo. Pangako yan ng Diyos, and that is one of the very important aspect of a new covenant life, na ang Diyos ay nagbibigay ng mga bagong kapahayagan sa kanyang mga pinili. I hope so, sabi ni Paul, that God will open your eyes of understanding, that He would reveal things to you. Nais niyang magpakahayag sa atin, because those things that the Holy Spirit will reveal to us about the Father and the Son, yun ang magpapatatag sa ating pananampalataya. Pero hindi yan gagawin ng Panginoon pag ikaw ay walang interes na mag-aral at totoong magbasa ng kanyang Biblia para matuto. There is always a part for the Holy Spirit, pero yan ay tugon lamang niya sa ating mga tugon sa kanyang mga salita. Now, tingnan niyo ito, mga kapatid.
Reinstate means to restore, or to reestablish, or to return. Peter. Return saan? Return sa pananampalataya? Pero sabi niya rito, this was now the third time Jesus appeared to His disciples. Hindi pa ba sila na-revive? Hindi pa ba sila napapanumbalik during that time? Was Peter and the disciples still in backslidden state? Marahil ay nasasabi ito ng marami dahil nakita natin na during this time, sila ay bumalik sa pangingisda. Yan ang dating buhay nila. Pero ang nakikita ko rito mga kapatid, ay hindi ganon. At hindi binabalik si Pedro dahil I do believe that when the first time he saw Jesus and the second time he saw Jesus, being one of the disciples, ay nandun na yung panunumbalik ng taong ito na naniniwala siya na buhay ang Panginoon. Pero during this time, ay hindi pa niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ano ang instruction ng Panginoon sa kanila, kung ano ang kanilang papapilan. Now, huwag muna kayong maniwala sa sinasabi kong yan. Kailangan tingnan natin maigi. And nakikita ko rito that Christ was installing them, inilalagay sila sa trabaho na kailangan nilang gawin pag alis niya. Dahil si Pedro ang pinaka-leader nila, ay si Pedro ang sentro ng usapan. Peter was the leader, na kung titingnan ninyo, nung sabihin niya sa mga kasama niya, I'm going out to feast. And all of his companions said, I will go with you, I will go with you, I will go with you. Nandiyan ang kanyang leadership sa mga taong ito. He was not being reinstated in his faith. He was being installed as a leader of the group. And not only him, kundi lahat sila. Kailangang maiwanan sila ng Panginoon sa gawain na talagang willing sila na gawin ang bagay na nais ng Panginoon na gawin nila. Yan ang nakikita ko rito. Ako'y naniniwala, the first time, second time na nakita ni Pedro ang Panginoon sa Kristo na buhay, ay talagang na-revive na siya. Pero hindi niya alam anong kanyang gagawin after Jesus was ascended o kaya pagkatapos kung umalis na ang Panginoon. They needed a confirmation kung ano ang kanilang gagawin, ano ang kanilang papapilan. Remember that there was a rivalry in leadership sa mga taong ito. Pero ako'y naniniwala, nakakaungos si Pedro sa pagiging leader. Siya lagi talagang object ng mga magkapatid. Halimbawa, si John sa si Santiago, na rival. Remember na nung pumunta sa Panginoon ang kanilang nanay, maaari bang sa iyong kaharian ay paupuin mo sa kanan ng isa, paupuin mo sa kaliwa ang isa? Nakita niyo yun? I think that is in Matthew chapter 20, beginning verse 20. Tingnan niyo mga kapatid. When the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her two sons and kneeling down as a favor of him, what is it that you want? He asked. She said, grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom. You do not know what you are asking. Jesus said to them, can you drink the cup I am going to drink? Speaking about his death. We can, they answered. Jesus said to them, you will indeed drink from my cup, but to sit at my right hand or left, not for me to grant. These places belong to those who may be prepared or may have prepared by my Father. When the ten heard this, they were indignant with the two brothers. Jesus called them together and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. So ang linaw po diyan, na yung upuan ay hindi nilagyan ng pangalan. Depende sa tugon ng tao kung siya ay maging lingkod. Alam niyo mga kapatid, alam ng Diyos kung sino mauupo doon if we want to open the eternal future, kung nais niyang tignan. Pero hindi ganun ang Diyos. Hinahayaan niya ang mga tao sa kanilang mga decision, sa kanilang mga buhay, at kung sino ang tutugon, katulad nito, kung sino ang maging lingkod sa kanila, siyang mauupo doon. It's not by name. Amen? Sinasabi ko ito sapagkat maraming Kristiyano, akala nila pag pinili na sila ng Panginoon, sila na yung magiging dakila sa langit. No, it's not.
It depends upon your servanthood. Ano ang iyong tugon sa mga salita ng Panginoon na napapakinggan mo, gaano ka kamasunurin. Nababanggit natin ito because it's up to the disciples whether they would obey what the Lord will tell them to do. Pero nakikita natin dito na itong si Pedro ang siyang talagang target ng Panginoon na gawing leader. Bakit kaya? Bago natin pag-usapan yan, punta muna tayo dito sa pangalawang punto. The question that Jesus asked ay nandito sa John chapter 21. Balikan po natin yung ating teksto. Verse 15 to 17. Ganito sabi, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Alam niyo, yung tatlong tanong na ito, mga kapatid, ay iniisip ng marami na para bagang ito ay panghiganti ng Panginoon doon sa ginawa ni Pedro sa kanya na pagtatatwa ng 3 beses. Tumingin kayo sa akin. Ito po ang tanong ko sa inyo. Bengador ba ang Panginoon? Siya ba ay mapaghiganti? Dala-dala niya ba ang hinanakit kay Pedro at kay Judas doon sa libingan at nung siya'y muling nabuhay, ito ang kanyang unang bungad sa kanila? Peter, 3 beses mo ako tinatwa, kaya 3 beses kitang tatanungin nito. Mahal mo ba talaga ako? Nakikita niyo ang punto ko? Ang Panginoon ba ay mapaghiganti? The reason the Lord Jesus Christ did not sin during His time is not because He lived in the essence of the new covenant. Ano ibig sabihin nun? Yan ang maganda kung alam mo ang new covenant. And living in the new covenant means living in the power of the Holy Spirit. And one of the provisions of that covenant is when people sin against God, ay kalilimutan ng Panginoon yon. At nandito ang Panginoon sa Kristo, in the fullness of the Father, makikita sa Kanya. Colossians 1:15 o 2:9 and 10. Now, makinig kayo mga kapatid. Ang Panginoon, nasa Kanya ang kabuuan ng Ama. Hindi siya bengador. Sinabi rin niya ni Pedro sa kanyang sulat na sabi niya, maging katulad kayo ni Kristo na nung siya inalipusta, hindi siya naghiganti. Now, ano ang Diyos? Ang Diyos ay mapagpatawad sa mga anak niya. Maalala kayo, sabi niya rito sa Hebrews chapter 8 verse 12, pakinggan po ninyo. This is about the provision of the new covenant. Sabi niya rito, about the new covenant people, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Ano ang punto ko diyan? Kung si Kristo ay nabuhay sa essence ng new covenant, kaya hindi siya nagkasala, nangangahulugan niya na hindi niya dadadala ang hinanakit sa ginawa ni Pedro sa kanya sa libingan. At hindi ibig sabihin ng pagpunta niya ngayon ay para sabihan si Pedro ay pamukha sa kanya, 3 beses mo ako itinatwa. No, hindi. Kaya nagpunta ang Panginoon dito ay upang i-confirm na si Pedro ang leader ng grupo. That is very important dahil katulad ng sabi ko sa inyo, there had been rivalry among these disciples. At kung walang ilalagay ang Panginoon bilang leader, magkakagulo rin ang mga ito. Kaya kailangan ng Panginoon ay confirm sa kanila. Alam niyo, matagal na narinig ko hindi malaman ng mga mananampalataya kung sino ang leader sa 12. Pero nakikita ko na si Pedro talaga ang nilagay niya. Marami nagsasabi si Santiago, marami nagsasabi si John the Beloved, pero nakikita ko na si Pedro. Unang-una, pag binuksan ninyo ang aklat ng gawa, ay makikita ninyo na during the time na kailangan palitan si Judas dahil kailangan 12 ang mga alagad, si Pedro ang nagbigay ng pananalita kung ano ang gagawin nila. He led the group into casting lot. Alam niyo, pangako ng Diyos yan na kapag ka nag-casting lot sa Old Testament ay papatnubayan sila. Now, makinig kayo rito mga kapatid. Baka ginagawa pa ninyo ito at baka magulat kayo, hindi pala ang Diyos ang nagpapagawa niyan sa inyo. Makinig po kayo maigi rito. Sa New Covenant, hindi yan pwede. Bakit? That's the reason why we need to understand the New Covenant. Hindi pwede yung palabunutan. Maalala ko, nung ako'y nasa grupo ng mga pastor, kung sino magpipreach ng ganito, nagpapalabunutan kami.
At iniisip namin na yan ay gawain ng banal na Espiritu. No, it's not. Sa Old Covenant, ginagawa yan. Casting lot. And during the time na ginagawa ito ni Apostol Pedro, na nagpalabunutan sila para malaman kung sino ang papalit kay Judas, ay nasa Old Covenant pa sila. Bakit? Kasi saka palang darating ang Holy Spirit sa chapter 2. Nakukuha ba ninyo? Doon palang mangyayari ang New Covenant. And so, payag pa ang Diyos dyan na sila ay magpalabunutan. And I do believe na ito ay resulta ng gabay ng Diyos sa kanila. Makinig kayo. Pero sa New Covenant, hindi na ganyan. It will be the Holy Spirit who will speak to the people directly. Makikita niyo yan sa Aklat ng Gawa. Now, regarding the leadership of Peter, una sa lahat, hindi si John ang pinili ng Diyos. Iba yung si John ay tinawag na ang alagad na iniibig. Pero iba yung iniibig, meron marahil ikakaiba kay John. He could be a very gentle person na talagang napapalapit ang damdamin ng Panginoon sa kanya nung siya ay nagkaroon o nang sila ay magkaroon ng huling hapunan, nakasandig itong alagad na ito sa dibdib ng Panginoon. At sabi nga ni Pedro, tanungin mo kung sino magkakanulo sa kanya. Meaning, malapit si John sa Panginoon, pero kulang siya sa leadership ability. Samahan ang tingin niyo sa akin, para hindi kayo makapaniwala. Kung titingnan ninyo ang Aklat ng Gawa, it was Peter who became the leader. He was the first preacher of the gospel. Sa Acts chapter 2. Again, sa Acts chapter 3, magkasama sila ni Juan. Subalit hindi si John the Beloved ang speaker, kundi si Pedro. He always acted as the leader. Now, ang tanong, bakit si Pedro? Ito ang nakikita ko, mga kapatid. There are some small things na akala natin ay talagang maliit sa mata ng Diyos. Makinig kayo. Peter was the guy na sinabihan ng Panginoon sa Matthew chapter 16, "This was not revealed to you by any man." Ano yan? Nung sabihin ni Pedro, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Sabi ng Panginoon sa kanya, "Wow! Pedro, this was not revealed to you by any man, but by my Father in heaven." Meaning, si Pedro ang tao na nakakatanggap ng kapahayagan mula sa Ama. Because the Father knows the heart. And that is one of the reasons, I believe, na si Pedro ay naging leader ng grupo. Hindi siya tumitingin sa anyo. Iba yung pag-ibig niya, iba yung emotional connection niya sa tao kaysa sa leadership na katulad ng ginagawa niya sa buhay ni Peter. And mind you, mga kapatid, Peter was the only courageous person na lumakad mula sa bangka doon sa dagat. Pero nakikita natin na marami nangangaral na ganito. During that time, may tinuyan ang mga alagad si Pedro. "Buti nga sa'yo, payabang ka kasi. Pakitang tao kasi, ayan, lumubog ka tuloy. Yan, naligo ka tuloy. Giniginaw ka tuloy." Sabi ng Panginoon daw sa kanya, "Why did you doubt?" Pagalit. Pero ang nakikita ko doon ay, why did you doubt? Sana ituloy-tuloy ang paglakad mo. Meron bang ibang nakalakad sa ibabaw ng tubig sa 12? Wala. See? These are very simple things na yung maliliit na bagay niyon ay malamang naging dahilan para ilagay si Pedro na leader. Meron siyang kakaibang pananampalataya, tumatanggap siya ng kapahayagan mula sa Diyos. Hindi ko alam kung meron pa akong namimiss ngayon, mga kapatid, but these are very small things in the eyes of people na sa mata ng Diyos ay grabe, na ibinibilang niya para kayo ay maging leader ng grupo. Pastor, bakit si Pedro walang sinulat na aklat? Mga kapatid, yeah, that's true. Meron doon sa 1st and 2nd Peter sa huli. Pero alam ba ninyo, itong si Pedro, malamang ay hindi nagsulat ng Matthew, Mark, Luke, John. Pero naniniwala ako na siya ay advisor ng mga tagasulat na ito. Because he knows everything that is happened closest to Christ. Alam niya yung mga bagay na naganap kay Kristo dahil lagi siyang nandoon. And so as the leader, hindi niya kailangan sumulat ng aklat pa during that time, kundi i-advise niya ang mga ito. Malala niyo, nung nagkaroon ng problema doon sa Antioquia,
Si Pablo ang leader doon sa Antioquia. And with Barnabas, dala niya ito na pumunta doon sa Jerusalem para kausapin ang leadership na nandoon si Pedro bilang leader. Ano ang punto ko? Because Peter was an advisor as a leader. At nung sumulat ito si Matthew, Mark, Luke, John, tandaan ninyo, hindi kasama sa 12 si Lucas. Pero kailangan niyang makinig mula sa leadership ng pananampalatayang Kristiyano dahil siya ay nagsusulat ng aklat para ibigay kay Teofilo upang malaman ni Teofilo na abogado ni Pablo, baby Christian, kung ano ang Kristyanismo at kung bakit si Pablo ay nakarating doon sa Roma, paano niya idepensa ang kaso ni Pablo. That is the reason why Luke and Acts was written by Dr. Luke. Pero Pastor, bakit ang daming negatibong isinulat itong mga alagad na ito? That is Peter. Naniniwala ko, number 1, the orchestration of the Holy Spirit and also the humility of Peter. Dahil hindi ka pwedeng maging leader sa ubasan ng Diyos kung wala kang kapakumbabaan. And considering his weaknesses, kailangan yung ilagay ito. Dito sa aklat ng John, sinabi ni John na nauna siya sa libingan ng Panginoon Kristo dahil si Pedro ay mabagal tumakbo. Ano ibig sabihin nun? Tumaba si Pedro. Nahirapan siya tumakbo. Possibly because he was older. Malakas siya si Pedro nung bata. Pero nung tumanda na, sinabi yan ni John. Pwede ba isulat lang yan ni John? Itong nakikita ko mga kapatid. Marahil yan ay pagpapayo. Ilagay mo ito. I am not the strongest person in this group. Ilagay mo ito, Matthew. Ni-review ako ng Panginoon pagkatapos ng revelation na yun. Sinabihan niya ako, away from me, Satan. Marami silang negatibong isinulat tungkol kay Pedro because Peter was a very humble person. Ito ang ilagay niyo, yung mga weaknesses ko. Because I have denied the Lord 3 times, I am not worthy to put my strength. Yung mga ginawa ng Diyos sa pamamagitan ko, huwag niyo ilagay yung mga yan. Kung hindi kailangan. Pero kung kailangan, ilagay nyo. Pero, huwag nyo akong itaas. Can you say amen? Amen. Those are the qualities of a leader in the new covenant. God is not seeking for strength na hinahanap ng maraming tao, yung abilidad ng tao. He was looking or he is looking for anointed people who know His word, like Peter, and who humbly accept his weaknesses. Yan ang mga kailangan sa ubasan ng Panginoon. Alam niyo kung bakit marami ay hindi willing at hindi gustong maglingkod sa Diyos? Nakikita nila lahat ng kanilang kahinaan, nakikita nila yung hindi nila magagawa, hindi nila nakikita yung kayang gawin ng banal na Espiritu sa pamamagitan nila. Nawa dumating kayo sa puntong ganyan, mga kapatid. I can be used by the Holy Spirit whenever I humble myself. When I humble myself before the Lord, His grace is sufficient for me. Can you say amen? Amen. I saw isang passage na si Pedro talagang mapagpakumbaba. Tingnan nyo. Sa aklat ng Galatia, Kabanata 2, nirebuke siya ni Pablo dahil nagkaroon siya ng takot sa mga Hudyo na galing sa Jerusalem at iniwan yung kahalubilo niyang mga hentil during that time. Tingnan niyo ito. Sino nag-oppose sa kanya? Si Pablo. When Peter came to Antioch, I opposed him to his face because he was clearly in the wrong. Because certain men came from James, he used to eat with the Gentiles, but when they arrived, he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belonged to the circumcision group. The other Jews joined him in his hypocrisy, so that by their hypocrisy, even Barnabas was led astray. When I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Peter in front of them all, "You are a Jew, yet you live like a Gentile and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish customs?" Pinagalitan siya ni Pablo. And who is Paul? Siya yung leader doon sa Antioch na minsan ay nagkokonsulta sa kanila, pero alam natin si Pablo matapang. These are the qualities of a true leaders. They are bold.
in the truth. Talagang bold sila. Malala niyo sabi ng Proverbs, the righteous are as bold as lions. Now, makinig kayo mga kapatid. They were bold, but they were humble. Accept when they are being corrected. Yan ang isa sa mga qualities ni Pedro, na kapag kinukorek ng Panginoon, pwede siyang sabihin, lumayo ka sa akin, Satanas, na wala siyang maririnig na ganti. Ganito ba tayong mga Kristiyano? Pagka alam natin na tayong mali at itinutuwid, tatanggapin natin, o tayo ay lumalaban. Tandaan niyo ito mga kapatid. Pag mali tayo at kinukorek na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga kapatiran at natuto tayong tanggapin, qualified ka na maging leader. Pero once na kinukorek ka ng kahit sino, it can be your leader, it can be your subordinates, meaning mas mababa kaysa sa iyo. Pero hindi ka nagpapakorek o nagpapakorek ka, depende yan. Yan ang nagsasabi kung pwede kang maging alagad ng Panginoon o hindi. Yan ang magsasabi kung isang araw itataas ka ng Panginoon o hindi. Alam niyo, sabi ni Pedro after many years, tungkol kay Pablo, sa aklat ng Pedro, 2 Peter chapter 3, sundan niyo ito mga kapatid, maganda mapagkukunan ito because we are looking for people who are yet seeking for willing disciples. Sabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 16, sama natin 15. Bear in mind that our Lord's patience means salvation, just our dear brother Paul also wrote you with the wisdom God gave him. He writes the same way in all his letters, speaking about them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort as they do to other scriptures to their own destruction. Ano sinasabi ni Pedro rito? He was commending Paul. Alam niyo, ganito yung sitwasyon niya. Ilang taon ka na, Brother Loti? 42. Matanda ako sa iyo ng 10 years. Ganyan ang kalalagayan ni Pablo sa ni Pedro. Parang ako si Pedro. And I was rebuked by a guy who is like this brother, younger than about 10 years. One time, you are a Jew, but you act like a Gentile. Sa harap ng maraming tao, sabi ni Pedro. Napahiya siya. Pero, alam niya na ang Panginoon na hindi nagkikimkim ng galit. At kailangan niyang gawin ito. At nung sumulat siya, sabi niya, I commend Brother Paul to you. Can you say amen? Amen. Ang hirap i-express mga kapatid. Pero sa katotohanan, maraming Kristiyano na kapag ka na-i-correct, wala. Tandaan ninyo, you can never become a leader for the Lord. Yan ang isa sa mga halaga ng magpasakop tayo sa leadership natin. Maraming Kristiyano ayaw magpasakop. Unang-una, lalo na kapag ka-edukado, lalo na kapag ka sila ay may mga posisyon sa sanlibutan. At problema kasi yan ng maraming pastor na kapag ka nakakita sila ng mga prominenteng tao sa sanlibutan, agad nilang nilalagay sa leadership. At yan ang dahilan kaya tumalaki ang ulo ng maraming Kristiyano. Mga kapatid, that was Peter. At nung sabihin ng Panginoon sa kanya yung 3 beses na ito, actually, hindi binabalikan ng Panginoon ang kanyang ginawa. Peter, do you truly love me more than this? Feed my sheep. Take care of my sheep. Feed my lambs. Mga kapatid, do you want to become a leader? You can never become a leader without a sheep. Kaya nga dito sa ating ginagawa ngayon, sabi ko, I want you to become a leader. Prove yourself to be a leader. At binasa natin kanina yung sinabi ni Pedro, be shepherds of God's flock. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ni Pedro tungkol sa be shepherds? Alam niya yung sinabi ng Diyos sa lumang tipan na, and I will give you a shepherd from my heart. Malala niyo sa Jeremiah chapter 3 verse 15, ginamit ko nung nakaraan, that when we talk about shepherding, it is feeding the people, na sinabi ng Panginoon sa kanya, feed my sheep, be shepherd of them. Na nang sabihin ito ni Pedro, be shepherds of God's flock, ibig sabihin, pakainin niyo sila ng tamang salita ng Diyos. Shepherds are not entertainers.
They are not clowns. They are not performers. But today we see people who are performers, clowns, and nagiging dahilan para sila'y naging negosyante ng mga simbahan nila. Once na ang pastor mo ay palakwento, palabiro, sasabihin ko sa iyo, kasunod na niya ang negosyante. Once na yan ay entertainer, kasunod na niya ay negosyo. Negosyo ang pinasok mo. Hindi alam ito ng marami. Alam na ni Pedro that when the Lord told him to feed my sheep, hindi niya sinabing entertain my sheep. Sabi niya sa kanya, feed my sheep. Ano ipapakain mo? Kaya nung sinabi ni Pedro sa mga kasama niya, be shepherd of God's flock. Alam niya yung sinasabi ng Diyos sa lumang tipan, that in the last days, I will give you a shepherd after my own heart, who will give you knowledge and understanding. Knowledge and understanding of what? Of the Word. Hindi yung sinabing, bibigyan niya kayo ng pastor na mababait. You know, that is one of the definitions of shepherds today. The Lord is not like that. He is a shepherd who have two sheep. Dalawa ang kanya hawak. Isang pangkalawit at isang pamalo. The Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me to lie down in a green pasture. He maketh me to lie down in a green pasture. And that shepherd has a sheep and a rod. Dalawa yon. Ano yung rod? Pamalo. I see this truth. Gusto na maraming yung kahit ano gawin nila sa church, okay lang sa pastor. God loves you. I'm not here to judge you. Mali na nga ginagawa eh. Hindi ka pa marunong humatol. You're not condemning. But you need to know the truth. And that truth, you need to use them as a sword of the Spirit. Pero, yan ang gustong-gusto ng mga tao eh. Entertainer, bolero, negosyante, di bali lang, magbayad ako ng malaki, pastor, wag mo lang ako sasaktan, wag mo lang ako aarnisin ng salita ng Diyos. Mga kapatid, once na ang salita ng Diyos ay hindi dumarating sa kongregasyon, I tell you, hindi nauungkat ang puso ng mga yan. Hindi nauungkat ang kanilang matagong bagay sa kanilang mga puso. Hindi ba yan ang sinabi ng Hebrews 4:13? Nabanggit ko sa inyo noong nakaraan, sa 12 sabi niya, for the word of God is active and powerful, sharper than any double-edged sword, piercing even to the dividing of soul and spirit, and it judges the thoughts and marrows of the heart. Nothing is hidden from the eyes of the Lord, sabi ng 13. He uses the word of God. Kahit hindi kayo kilala ng preacher, once na yan ay lingkod ng Diyos, ginagamit niya salita ng Diyos, and that word of God is powerful to pierce the dividing soul and spirit, and it judges the thoughts and marrows of the heart. Kayo yung mga lingkod ng Diyos, hindi niya kailangan alam ng buhay ninyo. Though, as a shepherd, pwede, pero yung mga tagong buhay, hindi yan nakikita ng mga pastor, pero pag nagbigay ang Diyos ng salita sa kanya, uungkatin niya ang mga bagay na ito. Can you say amen? Amen. Huwag kayong maghanap ng mga pastor na babait, bolero. Kasunod na lang yan, sabi ko sa inyo. Business na yan. Magbayad kayo ha. Pinatawa ko kayo. In-entertain ko kayo. Saka hindi ko kayo sinasaktan, pinakain ko kayo ng ice cream. Si Lord, pagka nagpakain, may litid na, may malunggay pa, gulay pa. Hirap kaya lunukin. But let's praise God. Dahil nakikita natin dito na ito ang katotohanan tungkol dito. Mga kapatid, isa pa, no? Pastor, kung ilagay silang leader, dapat siniremonyahan ng Panginoon ng maganda. Abay, di nagbayad pa si Pedro ng 20 mil, 15 mil, 10 mil. Ang mga bishop ngayon, makinig kayo mga kapatid, kung siniremonyahan niya ng Panginoon, nako, na 15 mil, na 20 mil si Pedro. Installing them as a leader doesn't mean ceremony. Mga kapatid, alam ng Panginoon kung sino ang kanya, alam niya kung sino ang may kapasidad. And so the Lord did install these leaders. Hindi lang si Pedro ito, actually all of them are leaders. Pero kung nagseremonya pa ito, kumuha ng tungkol, ibibigay mo ito, dinamitan sila ng parang mga bishop sa ngayon, nako, na 20 mil si Pedro. Kawawa naman si Pedro, Pastor. Sabi niya kay Jesus, Lord, mangingisda muna ako isang linggo, hayaan mo muna ako rito. Pwede ba gumawa ka ng himala para may provide ko yung 20 mil na pambayad sa aking ordination as a bishop? Oh my God! Walang
ordination na gano'n si Pedro. Kailangan lang siyang maging willing. Be willing. Kaya niya inulit-ulit. Do you truly love me more than this? More than this meaning itong mga pinagkakabalahan mo to. Baka there will come a time, tatalikuran mo itong trabaho na ibibigay ko sa iyo. I-ordain mo muna ako. Walang ordination, Peter. Gusto mo magbayad? 20 mil? 15 mil? 10 mil? Hindi ko pa rin kaya, Lord. 5,000. Sama ng tingin niyo sa akin. Ito ang nangyayari sa ating kapanahunan. And Peter proved his worth as a leader. Alam niya na ang kanyang pananagutan ay sa Diyos. Kaya makita nyo, tingnan nyo ang buhay ni Pedro. At alam natin na siya namatay sa kanyang paglilingkod. Anong kanyang kamatayan? Sabi ng Panginoon, darating ang panahon, bibihisan ka sa paraan na hindi mo gusto. And many interpreted that, na itong si Pedro ay pinatay at pinako sa krus ng patibarik. Nung siya ibibitin sa krus, sabi ng iba, na katulad ng Panginoon, hindi ako karapat-dapat yan. According to history, malamang may nakapagsulat. Sabi daw ni Pedro, hindi ko alam kung totoo. Dahil wala akong mabasa sa Biblia, but the Lord Jesus said, ikaw ay bibihisan sa paraan na hindi mo gusto. Malinaw yan sa kasunod na mga talata nitong binasa natin. At ang sabi ng history, Peter, when he was being crucified like the Lord Jesus Christ, sabi niya, hindi ako karapat-dapat na ibitin ng ganyan. Because I denied my Lord 3 times. Pwede ba ninyo ako ibiting patiwarik? Alam niyo mga kapatid, if you want to become a shepherd, feed the lambs of the Lord. Pakainin natin sila, alagaan natin sila. And be like Peter, the head of these leaders, na talagang i-dedicate niya ang kanyang sarili. Because during that time, tinatanong siya ng Panginoon 3 times. Parang kinukuha ng Panginoon ang kanyang decision. Sabihin natin, decision. Makinig kayo mga kapatid, tumingin kayo rito. Ang daming pagkakataon that we are being challenged by the Word of God. Alam niyo kung ano ibig sabihin na? That the Lord just wanted us to decide. Are we going to commit ourselves to the work of the Lord? Every time now and then, challenge tayo ng Panginoon sa bagay na katulad nito na ginawa niya kay Pedro, so that we have to decide for ourselves and prove na tayo ay talagang desidido na maglingkod sa Kanya. Mga kapatid, makinig kayo. Sa panahon ito, more than 3 years na itong mga alagad with the Lord Jesus Christ. Ang ibig ko sabihin diyan ay, hindi maghihintay sa atin ang Panginoon ng walang hanggan. If we keep on declining, refusing to make a decision, hindi ka pipilitin ng Panginoon. Sabihin ko sa inyo ulit, kahit kailan, hindi tayo pipilitin ng Diyos na gawin ang kanyang kalooban. That's why the Lord came to Peter and his disciples. This was not for Peter only, but for all of these disciples with him. Do you truly love me more than this? Nung tinilalang niya si Pedro bilang leader sa grupo. Balikan ko lang ito mga kapatid. God is yet seeking for willing disciples. Yan ang pamagat natin sa araw na ito. Tayo manalangin.